Nung nakaraan natalakay na natin na yung sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa doon sa 1:30 ay hindi sa pagka-persona, hindi sa pagka-Diyos. Ang tinutukoy niya, nagkakaisa siya at ang kanyang Ama sa langit, si Jehovah, sa kaisipan, sa layunin, sa pagpapasya. At ipinaliwanag niya rin sa Juan 8:29 na lagi niyang ginagawa ang lahat ng inuutos ng kanyang Ama. So, nagkakaisa nga naman sila. So, tinalakay natin yon sa 10:30 ng Juan na nagkakaisa sila ng kanyang Ama sa layunin na yung masunuring tupa, yung nakikinig at sumusunod kay Jesus, ginagawa din ang kanyang ginagawa, sinusunod yung mga tinuturo, ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Doon sila nagkakaisa. Sabi niya, ako at ang Ama ay iisa sa layunin ang lahat ng mga tupang masunurin ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. So niliwanag natin yon, hindi pagka-Diyos, hindi pagka-persona ang binanggit noon. Ganyan man, may binanggit si Jesus kay Satanas nung siya'y tuksukin na may aral tayo rito. Ano ba ang sinabi ni Jesus nung siya'y tuksuhin ni Satanas? Nang sabihin sa kanya, ibigay ko sa iyo lahat ng kaharian, lahat pati yung kaluwalhatian. Kala niya maiisahan niya si Jesus. Kasi si Jesus, pinangako ni Yesu Kristo, ay magiging hari sa kaharian ng Diyos. Gusto ni Satanas, huwag ka na maghintay, ito na. So, inoffer niya na ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Yan ulat sa Mateo 4:8 hanggang 9. Pero pansinin yung sa 10, dahil may aral din tayo. Bagaman tinanggihan ni Jesus yun, ganito ang sinabi ni Jesus kay Satanas. Sa 4:10 ng Mateo, ganito ang sinabi. Sinabi ni Jesus sa kanya, doon kay Satanas sa Diablo, lumayas ka, Satanas, dahil nasusulat, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. O pinaalala niya, kasi si Satanas anghel yan. Naghimagsik nga lang, dati siyang sumasamba kay Jehovah. Oo. Dati siyang naglilingkod, salbahe nga lang. Gustong agawin yung pagsamba na iukol ng mga tao sa Diyos na Jehovah, na karapat-dapat naman talaga. Dahil siya ang may lalang, siya ang dapat na karapat-dapat na sambahin at tumanggap ng lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian. Siya may lalang, siya ang pinanggalingan ng buhay. Kaya, pinalala niya kay Satanas yan, na si Jehovah ang dapat sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Mula sa bibig mismo ni Jesus, yamang si Jesus ay kinote niya lang yan sa Deuteronomio 6:13. Si Jehovah ang dapat katakutan, sambahin. Makinig tayo kay Jesus. Ano nga ulit sabi ni Jesus sa Juan 8:31? Kung lagi ninyong susundin ang iniutos ko, ayan, laging susundin natin. Yan sinabi ni Jesus, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin, siya lang ang dapat mong paglingkuran. So alamin natin si Jehovah. Bakit si Jehovah ay karapat-dapat sa ating pagsamba, sa ating pagpuri sa Kanya? Kasi si Jehovah, gaya ng sinabi ni Jesus sa John 20:17, siya ay Diyos din ni Jesus. Sumasamba din si Jesus sa Diyos na Jehovah. Siyempre pa. No? Kasi siya ay nilalang lang din ng kanyang Ama. Ngayon, ano ba ang katangian ni Jehovah? Ano yung mga magagandang katangian niya kung bakit karapat-dapat lang ang Diyos na Jehovah na sambahin? At kapag nalaman natin ang kaakit-akit niyang katangian, alam niyo ba, para tayong mamagnet. Para bang isang tao, kapag napakabait niya, para kang na magnet. Napakabait, malumanay, gayon din. Maibigin, matulungin, mauwain. Di ba? Para kang na magnet. So, alamin natin ang katangian ng Diyos. Ano ang mga katangian? Una, sa Juan 4:24, ang Diyos ay Espiritu. Hindi talaga nakikita. Huwag mo nang asahan.
Gaya ng paliwanag nga niya sa mga ng anghel na hindi mo makita ang Diyos ng mukhaan kasi mamamatay ka sa sobrang kalawalatian yan. No? Araw nga, di tayo makalapit. Andun pa sa gumawa ng araw. Kaya wala siyang physical na katawan. Siya ay espiritu pero may sarili siyang tahanan, yung langit. Hindi siya kung saan-saan lang. Merong siniwala dyan, ang Diyos ay kung saan-saan. Ala, kaya kung umihi ka, naihian mo rin ang Diyos. Ay, hindi na, pangit naman yun. Sabi dyan, nasa langit siya. No? Siya ay espiritong nilalang na nakatira sa langit. Ang langit, lugar na hindi natin nakikita. So, ano ang ilan sa katangian ng Diyos? Maganda yung binanggit ng awit 37:28. Ano ba ang sinabi ng awit 37:28? Ang ganda. Check na ma-attract din kayo. Ano sabi? Iniibig ni Jehovah ang katarungan at hindi niya iiwan ang mga tapat sa kanya. Ganda, di ba? Bakit tayo natutuwa diyan? Bakit tayo na-attract diyan? Kasi ang Diyos na Jehovah, hindi niya pahintulutan ang kawalang katarungan. Kita natin, naghanap ang kawalang katarungan ngayon sa mundo. No? Kaya marami nagpo-protesta, maraming bumubulong-bulong, maraming mga tao na hirap na sa buhay dahil masamang kalagayan na kalang dinanas, iba't ibang uri ng problema. Minsan sinisisi pa ang Diyos. Minsan ayaw na maglingkod sa Diyos. Dahil lang doon. Hindi nalalaman, pinahintulutan lang ng Diyos yan. Yamang iniibig ni Jehovah ang katarungan, anong tinitiyak niya sa hinarap? O tinitiyak niya, paiirali niya talaga ang katarungan sa buong mundo. Yung problema sa pagkain, tirahan, lupa, walang mga sarili, lutasin niya yan. Sakit, pagtanda, kamatayan, yung mga kapansanan, mga problema ngayon, pinanganak na may problema na sa takbo ng pag-iisip, ay aalisin ng Diyos yan. Walang katarungan yun. Ipanganak kang ganyan, no? Na may kapansanan ka na, may kahinaan na. Hindi kasalanan ng Diyos yan. Dala yan ng di kasakdalan ng tao. Pinahintulutan ng Diyos yan. At nung panahon na Jesus, sa kanyang kapanahunan, sa Matthew 9:35, lagi kong idinidiin yan. Binanggit doon na pinagaling ni Jesus ang lahat ng may sakit, bawat uri ng sakit, dahil naawa sa Jesus. Ganun din ang damdamin ng kanyang ama. Instantly, yamang si Jesus nung ginawa niya yung para ipakita na siya yung hari ng kaharian ng Diyos, nandun sa gitna ng mga tao. Kaya para ipakita yon, ito yung gagawin ko sa inaharap, wika nga. No? Parang ganun. Na sa ilalim pamahalaan niya, instant, agad-agad, na gumaling. Hindi lamang yung mga bawat uri may sakit, pati kapansanan, inborn, instant na gumaling. Kaya kapag after Armageddon, instant din na ibabalik ng Diyos ang mga bagay-bagay sa tama. Sabi ng isa, kung putol ka pa ako, kung nakikita mo unti-unting tumubo, hindi naman makatwiran yun. Paano naging instant yun, unti-unting tumubo? Hindi. Ano ginawa niya kay Adan? Pinatulog niya. Bago kinuhantad niyang ginawa si Eva, patutulogin niya, pagising mo kinabukasan may paa ka na. Kung hindi ka nakakita pagising mo, makakita ka na. Yun ang ibig sabihin noon, instant. Na after Armageddon, si Jesus na ang hari ng kaharian ng Diyos. Habang natupad na yung sinabing, dumating nawa yung kaharian mo, mangyari na yung kalooban mo, paano sa langit, dito rin sa lupa. Kapag mangyari yon, instant din gagaling ang lahat. Gagawin ni Jesus ulit yon, kasi yan ang nadama ng kanyang ama. Awa sa mga tao. Kawawa tayo. Hindi ito ang gusto ng Diyos. Gusto niya tayo mabuhay ng perpektong mundo, perpektong din katawan. Walang kapansanan, walang kasiraan. Kaya, gagawin talaga yun ng Diyos. Naawa siya kasi hindi pa natupad yung original na gusto niya. Kaya dito, sinasabi niyang iniibig ni Jehovah ang katarungan. Tinitiyak niya sa atin, magkakaroon ng katarungan sa lahat ng bagay, magiging maayos na. Gustong-gusto niya makita tayong panatag,
payapa, maligaya, maginhawa. Yan ang katarungan. Sa isang mundo din na makatarungan. Sistema din na makatarungan. Eh, iniibig ni Jehovah katarungan, nakakaaliw yan. Gagawin ng Diyos na Jehovah yan. Dahil siya ang Diyos. Gaya ng binanggit ng Santiago 5:11. Paano inilarawan ang Diyos na Jehovah? Sa Santiago 5:11. Bakit niya ipapatupad talaga yung katarungang iyan na iniibig niya? Gusto makita na mangyari yan sa mga lahat mga tao. Ayaw makita ng kawalang katarungan na naranasan natin. Ang dahilan, sabi diyan, at nakita ninyo doon sa dulong bahagi na si Jehovah ay napakamapagmahal at maawain. Napakamapagmahal at maawain ang Diyos na Jehovah. So, anong aral ulit? Dahil napakamapagmahal at maawain ang Diyos na Jehovah, tinitiyak niya sa inaharap na yung mga tinalakay natin noon na pinanggalingan lang natin ng paksa, yung Isaiah 6:39, na nahihirapan siyang makita ang lahat ng paghihirap na nakikita niya ng mga tao. Kaya bilang umiibig sa katarungan, titiyakin niya bilang napakamapagmahal na ama at mawain, isa sa katuparan niya ang gusto niya, ang original na layunin niya. Eh, di ba, magandang katangian ng Diyos yan. Iniibig ang katarungan, napakamapagmahal niya at mawain, kaya titiyakin niya, isa sa katuparan niya yung gusto niya. Na naantala lang. Okay. Alam nyo ba na ang Diyos na Jehovah ay may damdamin din. Parang tayo. Di ba? Ano ang madama mo kung ang iyong anak ay marunong? Ginamit niya ang karunungan niya. Magasunurin. Ginagawa yung tama. Ano na dama na magulang? Masaya, di ba? Sa Kawibkaan 27:11, ganito ang pagkakalarawan din sa Diyos. Siya mismo nagsabi nito, pinasulat niya kay Haring Solomon yan. Anong sabi niya? Sa 27:11 ng Kawibkaan, magpakarunong ka, anak ko, at pasayahin mo ang puso ko para may masagot ako sa tumutuya sa akin. Pwede nating mapasaya sa Jehovah. Di ba? Sabi nga ng isa, pag napangiti ko lang ang Pangulo, masaya na ako. Pangulo lang yun. Kung napangiti pa natin ang isipin mo, yung may lalang, may likha, yung soberano sa bunsang sinukob, ang makapangyarihan sa lahat, mapangiti mo, mapasaya mo, diba? Masaya ka. At ano ang turing ng Diyos ng gayong uri ng mga tao na nagpapasaya sa puso niya? Marunong na anak. Marunong na anak. Di ba? Parang komendasyon na rin yan. Para yung anak mo, parang kita mo sumusunod sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Sabi, marunong ang anak mong yan. O di ba? Pag ang anak mo ay nakikita mong gumagalang, sumusunod sa mga magulang, marunong na anak yan. At masaya ka. Ganun din ang Diyos. Pero pwede rin bang sasama ang loob ng Diyos? Magandang tanong yan. Nalulungkot din ba siya? Nasasaktan din ba ang Diyos? Baga may idea tayo doon sa Isaiah 63:9 na nahihirapan siya kapag nakikita niyang naghihirap. Pero mismong sa karanasan ng mga Israelita, pinasulat ng Diyos yan kung anong kanya nadama doon sa ginawa ng mga Israelita. After na sila ay makatawid sa dagat na pula, sa makahimalang paraan, sipin mo lang yung ang dagat, bawat side, parang nagiging bloke ng yelo. Hindi bumagsak. Ayan. Dagat, hinati. Tapos tumawid sila. Makahimala yun. Kasi nung after na sila makalabas na, o makaalis na doon sa dagat, bumalik ulit at namatay yung mga hukbo ni Paraon, maging si Paraon. Ngayon, after noon, nasa kabila na silang side,
papasok na nga lang sa lupang pangako. Sayang. Umabot pa tuloy ng 40 years silang paggala-gala. Tatawid na nga lang sana eh. Nagrebelde sila. Di na naalala yun. Ngayon, ano ang nalaman ng Diyos doon? Kasi ang pagre-rebelde sa Diyos ay yung hanapan mo ang Diyos. Parang hahanapan mo siya kung ano yung dapat niyang gawin. Yun na lang naghihintay. Masama yun sa Diyos. Masama ang kanyang damdamin. Ganito ang binanggit ng awit 78, 40, 41. Ganito ang pagkakalarawan. Sa awit 78, 40, 41. Kay dalas nilang magrebelde sa kanya sa ilang at saktan ang damdamin niya sa disyerto. Ano na naman ang Diyos? Nasaktan ang damdamin niya. Talagang nakakalungkot yun na masaktan ang damdamin ng ating makalangit na. Napakamapagmahal at maawain na Ama, nasaktan. Dahil saan? Sa pagre-rebelde. Di pagsunod. Ang pagre-rebelde kasi di pagsunod. At sa 41, binabanggit, paulit-ulit nilang sinubok ang Diyos at sanaktan nila ang banal ng Israel. Paulit-ulit. Kaya may aral tayo dito. Nasasaktan din ang Diyos. Oo, nasasaktan siya kapag gumagawa ang isa ng masama sa harapan niya. Pero doon sa 27:11 sinasabi, di ba, masaya siya naman kapag tayo'y masunurin. Kaya nga si Jesus sabi niya sa kanyang anak nung siya'y bautismuhan, di ba? Pinakamamahal kong anak. Bakit nga ba? Kasi sa yung sinabi ni Jesus sa John 8:29 na lagi kong ginagawa ang inuutos ng Ama, lagi ang ginamit ni Jesus. Hindi pa minsan-minsan o kung kailan lang niya lang gusto, kundi lagi. Oo nga naman. Masaya talaga sa Jehovah kay Jesus. Magandang tularan natin yun. Iwasan natin magrebelde, hindi sumunod sa Diyos. Yung hindi pagsunod sa Diyos, yung nasa sulat ng ang salita niya, nasabi ni Jesus katotohanan, na ang buong kasulatan ay mula sa Diyos, yung hindi pagsunod yan, pagre-rebelde yan. Yung ipilit natin kung ano yung gusto lang natin, kung ano sa isip natin, kung ano yung gusto nating tanggapin na turo. Tanggapin ang turo ng Diyos nasa Biblia. Kung ano sinabi, sinabi. Kung anong paraan pamumuhay, paraan ng pakikitungo paggawi, dapat gawin din natin. Hindi pagre-rebelde yon kapag susunod tayo. Pagsunod yon sa Diyos na Jehovah. Ngayon, binabanggit na mahal ni Jehovah ang mga tao. Bakit nga ba? Kasi yung pagkakalarawan sa Diyos, ang pinakakahangahangang katangian niya, na gustong-gusto natin, buti nang ito ang nangingibabaw na katangian niya, no? Hindi yung kapangyarihan. Ako po, nasa ngayon, kapag isa ay nasa kapangyarihan, minsan, ginagamit niya ang kapangyarihan sa di mabuting paraan. At nalulungkot tayo doon. Pero ang Diyos, sinabi sa unang Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Yan ang pinakahangahangang pag-ibig niya. Ang nakatangian niya, yung pag-ibig. So, bukod yan, kahit na sabihin pa na ang Diyos, sinabi niya, ang Diyos ay pag-ibig, makikita din ang pag-ibig ng Diyos doon sa paglalang niya. Kaya doon sa Gawa 14:17, alam niyo ba kung paano inilarawan ni Apostol Pablo ang Diyos? Sabi rito, doon sa mga kausap niya na hindi kilala si Jehovah, pero nagbigay pa rin siya ng mga patotoo tungkol sa sarili niya. Gawa 14:17 yan. Gumawa siya ng mabuti at binigyan tayo ng ulan mula sa langit at mabungang panahon at saganang pagkain at pinasayan niya ng lubos ang puso ninyo. O, di ba totoo yan? Yung bang pag-provide ni Jehovah ng pagkain sa bilyon tao sa ngayon, di ba, na buhay pa, sabi nila, paano mo nasabi na binigyan sila na isa? Buhay pa sila hanggang ngayon. Ibig sabihin niya, may nakain. Ayan, oh. At hindi ba lamang yan, kundi pinasaya niya ng lubos ang puso, na enjoy din nila
ang pagkain. Ang saganang pangangailangan ibinigay ng Diyos. Mabungang panahon at saganang pagkain. Kaya, yan ay patotoo na talaga napakamaibigin ng Diyos. Tingnan din kung paano niya tayo nilikha na nagpapakita ng kanyang pag-ibig. Sabi diyan, nakakita tayo ng magandang kulay, pwede naman, black and white lang, di ba? Dati ang TV, black and white, enjoy pa rin naman. Pero ngayon gusto natin colored. Ayun, Diyos, kita natin mga iba't ibang kulay Diba? Na-enjoy natin yan. At tayo nung naman nakaka-enjoy niyan, mga hayop, ewan ko lang. Wala naman kasi ako nakita ng hayop na tumitingin sa rainbow sa itaas at nagagandahan doon sa kulay. Tao lang naman nagagandahan. Diba? Ibig sabihin na appreciation natin, binigyan tayo ng Diyos yan. Kasi gusto niya tayo maging masaya. Andyan din yung nakakarinig tayo ng musika. Na-appreciate natin yun, nalaman natin yung napakasakit sa tenga ng musika. Pero nakita rin natin ang musika na napakagandang pakinggan. O di ba? Yung bagay na yan, wala rin naman tayo nakikitang aso o hayop na habang tumutugtog yan, share rin na, sayo-sayo din sila, okay, na-enjoy din nila. Ganito din, na nakikinig maigi. Walang ganyan. Tao lang. Oo, tayo rin nakakalasa ng masasarap na pagkain. At gustong-gusto talaga ng Diyos na mag-enjoy tayo sa buhay. Binigyan tayo ng gayong kakayahan. So, anong itinatampok dyan? Talagang mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Mahal na mahal niya tayo. O sa bagay na yan, ano yung nadama? Siyempre pa, napapalapit tayo sa Kanya. Naaakit tayo sa katangian ng Diyos. Gusto natin siya nga yung Diyos natin. Kaya yan dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, aking Diyos na inyong Diyos, kasi mahal na mahal niya rin ang kanyang Ama. Gustong-gusto niya sambahin ang kanyang Ama. Gaya ng katulad ng pagsamba ng kanyang mga alagad sa Diyos na Jehovah. Uli, sabi ni Jesus doon sa Mateo 4:10 kay Satanas, na si Jehovah na yung Diyos ang sasambahin mo at siya lang ang dapat na paglingkuran. So, kung si Jesus ay sumusunod sa Diyos, lagi kong sinusunod ang gusto niya, naglilingkod si Jesus sa Diyos na Jehovah, sumasamba siya sa kanyang makalangit na Ama, napapalapit ang kanyang damdamin sa kanyang Ama, ganun din tayo. Ganun din dapat madama natin, maging malapit tayo sa Diyos na Jehovah. Pero tatalakayin pa natin ang iba pang mga katangian ng Diyos sa hinaharap. Pansamantala, yan mo.